Naranasan mo na bang humiga sa kama, nakatitig sa kisame, at naghahangad ng isang mapayapang tulog? Marahil ay nagpalipas ka na ng maraming oras na paikot-ikot sa kama, nagtataka kung bakit napakahirap makatulog. Kung pamilyar ito sa'yo, hindi ka nag-iisa. Habang tayo'y tumatanda, madalas nagiging mahirap ang pagtulog, at mas mahaba ang gabi habang pinagsisikapang makahanap ng pahinga. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may isang simpleng, natural na solusyon para matulungan kang makatulog ng mas maayos ngayong gabi? Ngayong gabi, isipin mo ang paggising na tunay na sariwa ang pakiramdam, hindi antukin, hindi pagod, kundi ganap na nakapahinga. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang bagay na maaaring baguhin ang paraan ng iyong pagtulog magpakailanman. Pag-uusapan natin ang isang simpleng evening smoothie, isang timpla ng mga sangkap na napakalakas, na maaaring makatulong i-reset ang iyong sleep cycle at ibalik ang pahinga na nararapat sa iyo. Pero may isang bagay, kailangan mong manatili sa amin hanggang sa huli. Bakit? Dahil hindi lang namin ibabahagi ang eksaktong recipe ng smoothie na ito, ipapaliwanag din namin ang agham sa likod nito, bakit ito epektibo, at paano nito natural na tinutulungan ang iyong katawan na makatulog ng mas malalim at mas maayos. Alam mo, ginawa ang video na ito para sa iyo. Para ito sa mga senior na pagod na sa walang katapusang gabing gising, para sa sinumang nakaramdam ng frustration na nakahiga lamang habang ang tanging nais ay mapayapang tulog. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ito mabilisang solusyon. Isa itong pagbabago sa pamumuhay, isang maliit na gawin na maaaring magdala ng malalaking resulta. Kaya, kung handa ka ng gawing gabing ito ang simula ng pagbabago ng iyong pagtulog, manatili ka sa amin. Hihingin din namin ang iyong opinyon habang nagpapatuloy tayo. At huwag kalimutan na ibahagi kung saan ka nanonood, maaari man ito sa via, Europe, o kahit saan pa. Mahalaga ang iyong feedback, gusto naming malaman kung ano ang epektibo sa iyo, ano ang hindi, at ano ang gusto mong makita pa. At bago tayo magsimula, pindutin ang subscribe button at bigyan kami ng thumbs up kung sang-ayon ka na ang mas mahusay na pagtulog ay sulit pagtrabahuhin. Maniwala ka sa akin, ayaw mong mamiss ang kahit isang minuto. Manatili dahil malapit na nating baguhin ang paraan ng iyong pagtulog magpakailanman. Ang pagtulog. Isa ito sa pinakamahalagang bagay na kailangan ng ating katawan, ngunit habang tayo'y tumatanda, nagiging mas mahirap itong makamit. Alam nating lahat kung ano ang pakiramdam ng paggising na pagod, pagpapagal sa buong araw, at pagkatapos ay nakatitig muli sa kisame, umaasang makakakuha ng kahit ilang oras ng tulog. Pero alam mo ba na ang kalidad ng iyong pagtulog ay nakakaapekto sa higit pa sa kung paano ka gumising sa umaga? Ito ay nakakaapekto sa iyong mood, enerhiya, mental na kalinawan, at maging sa pangkalahatang kalusugan. Habang tayo'y tumatanda, bumababa ang kalidad ng ating pagtulog. Hindi lang ito tungkol sa sapat na oras, mahalaga ang tamang uri ng pagtulog, ang malalim at nakakapagpahinga. Sa kasamaang palad, maraming senior ang nahihirapan sa disruptions sa sleep cycle nila, nagigising ng maraming beses sa gabi o nahihirapang makatulog sa simula pa lang. Ang kakulangan ng tulog ay hindi lang nakakapagod, nakakaapekto ito sa ating kakayahang mag-isip ng malinaw, nagpapairita, at nagpapahina sa ating immune system. Isa itong snowball effect na naapektuhan ang bawat aspeto ng ating buhay. Sang-ayon ng mga eksperto, mahalaga ang tulog para makapag-recharge ang katawan. Sa malalim na tulog, nire-repair at nire-restore ng ating katawan ang sarili, kaya't paggising mo ay sariwa at handa sa bagong araw. Pero kapag kompromiso ang tulog, kompromiso rin ang lahat ng iba pa. Hindi nakapagtataka na marami sa atin ang nakakaramdam ng pagod, malabo ang isip, at frustrasyon sa cycle na tila imposibleng masira. Pero narito ang magandang balita, hindi mo kailangang tanggapin ang mahinang tulog bilang normal. May mga simpleng, natural na paraan para maibalik ang kalidad ng iyong pagtulog, at hindi ito nangangailangan ng mamahaling gamot o komplikadong routine. Nagsisimula ito sa pag-unawa sa papel ng tulog sa iyong buhay at paggawa ng maliliit, intentional na pagbabago. Maaaring ngayong gabi na ang gabing magbabago para sa iyo.
Isipin ang paggising na may sapat na pahinga, puno ng enerhiya, at handang harapin ang araw ng malinaw. Wala nang paikot-ikot sa kama. Wala nang walang katapusang oras na nakatitig sa orasan, nagtataka kung makakakuha ka pa ba ng pahinga na nararapat sa'yo. May kapangyarihan kang pagbutihin ang iyong tulog at nagsisimula ito dito, ngayon din. Kaya gusto kong marinig mula sa'yo. Nahihirapan ka rin ba sa pagtulog? Ano ang pinakamalaking hamon mo pagdating sa magandang tulog sa gabi? I-drop ang iyong mga saloobin sa comments dahil hindi ka nag-iisa. Magkakasama tayo rito at ngayong gabi, sisimulan natin ang pagbabago. Manatili ka dahil may simpleng, subok na solusyon tayo na maaaring magdala ng malaking kaibahan. Alam mo ba na ang mga pagkain pinipili mong kainin, lalo na sa gabi, ay direktang nakakaapekto sa iyong pagtulog? Totoo ito. Ang inilalagay mo sa iyong katawan sa buong araw, at lalo na bago matulog, ay maaaring makatulong sa iyo na makatulog ng maayos o kaya'y panatilihin kang paikot-ikot sa kama. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kinakain natin, tungkol din ito sa tamang oras, ang mga nutrisyon na ibinibigay natin sa ating katawan, at kung paano nakakatulong ang mga ito sa natural na sleep cycle natin. Habang tayo'y tumatanda, mas kailangan natin ng pangangalaga, lalo na pagdating sa pagkain. Ang tamang nutrisyon ay maaaring magdala ng malaking pagkakaiba. Halimbawa, alam mo ba na ang magnesium at potassium ay mahalaga para sa relaxation ng mga kalamnan at tamang paggana ng nerves? Ang dalawang minerals na ito ay nagtutulungan upang pakalmahin ang nervous system na tumutulong sa iyo na maramdaman ang relaxation at maging handa sa pagtulog. Kung wala ito, maaaring makaramdam ka ng pagkabalisa at hirap humanap ng komportableng posisyon sa kama. Mayroon din calcium. Karamihan sa mga tao ay iniisip na para lang ito sa buto, pero mahalaga rin ito sa regulasyon ng pagtulog. Tinutulungan nito ang utak na iproseso ang melatonin, ang hormone na nagsasabi sa katawan na oras na para magpahinga. At ang melatonin ay hindi lang para sa pagtulog, nakakatulong din ito sa internal clock ng katawan para paggising mo ay sariwa at handa. Ngunit heto ang problema, marami sa atin ang kulang sa mga nutrisyon na ito sa araw-araw na pagkain. Marahil ay hindi natin nakakain ang tamang pagkain dahil sa abala, o baka hindi natin namamalayan kung gaano tayo kakulangan. Pero maniwala ka, ang tamang pagkain bago matulog ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa kalidad ng pagtulog mo. Ang sikreto ay pumili ng mga pagkaing mayaman sa nutrients na sumusuporta sa pagtulog, at tama, mahalaga rin kung kailan mo ito kakainin. Sa ilang sandali, ibabahagi namin ang isang simpleng smoothie na madaling gawin, isang timpla ng lahat ng nutrisyon na kailangan ng katawan mo para mag-relax at maghanda sa pagtulog. Hindi ito tungkol sa mabilisang solusyon, ito ay pagbibigay sa katawan ng fuel na kailangan nito para makapagpahinga ng malalim at ma-restore ang sarili. Bago tayo pumunta sa smoothie, gusto kong marinig mula sa'yo. Sa tingin mo, paano naapektuhan ng iyong dieta ang iyong pagtulog? Napansin mo ba ang ilang pagkain na nakakatulong o nakakasagabal sa iyong pahinga? I-comment ang iyong mga sagot sa ibaba. Sama-sama nating maibahagi ang tips at suportahan ang isa't isa para sa mas magandang tulog. At tandaan, ang smoothie na ito ay hindi lang isang treat, ito ay isang kasangkapan para sa mas mahusay na pahinga. Manatili ka dahil ito ang pagbabago na matagal mo nang hinihintay. Ngayon, tignan natin ng mas malalim ang mga sangkap na gumagawa sa evening smoothie na ito na napakalakas sa pagtulong sa pagtulog. Hindi ito basta-basta smoothie, isa itong maingat na timpla ng mga sangkap na nagtutulungan para tulungan ang katawan mo na mag-relax, mag-unwind, at maghanda sa pahinga. At kapag pinagsama mo ang lahat ng ito, makikita mo kung gaano kadali at kaepektibo ang makamit ang kalidad ng tulog na matagal mo nang hinahangad. Una, mayroon tayong saging. Saging, isang simpleng pagkain na madaling idagdag sa dieta, pero napakalakas pagdating sa pagtulog. Ang saging ay mayaman sa potassium at magnesium, dalawang pangunahing mineral na mahalaga sa relaxation ng kalamnan at paggana ng nerves. Kapag sinusubukan mong mag-relax pagkatapos ng mahabang araw, ang magnesium ay tumutulong pakalmahin ang nervous system,
habang ang potassium ay nakakatulong maiwasan ang cramps at paninigas ng kalamnan, na kadalasang dahilan kung bakit paikot-ikot tayo sa gabi. Pero hindi lang iyon. Ang saging ay mahusay ding source ng tryptophan, isang amino acid na ginagamit ng katawan para gumawa ng serotonin at melatonin. Ang mga ito ang mga feel-good at sleep-inducing hormones ayon sa pagkakasunod. Tinutulungan ng serotonin na maayos ang mood habang sinisignalan ng melatonin sa katawan na oras na para matulog. Sa pagdagdag ng saging sa smoothie, binibigyan mo ang katawan mo ng mga building blocks na kailangan nito para natural na makapag-relax at makatulog. Sunod, almond milk. Madalas itong nakakalimutan pero napakahalaga sa pagtulog. Ang almond milk ay mahusay na source ng calcium na mahalaga para sa produksyon ng melatonin, ang sleep hormone. Ang calcium ay hindi lang para sa matibay na buto, tinutulungan din nito ang utak na iproseso ang melatonin ng mas epektibo, kaya mas madali para sa katawan na lumipat mula sa pagiging gising patungo sa pagtulog. At dahil mababa ito sa sugar, ideal ito bilang inumin bago matulog. Dagdag pa, chia seeds. Marahil pamilyar ka sa chia seeds dahil sa fiber content, pero alam mo ba na mayaman din ito sa omega-3 fatty acids? Kilala ang omega-3 sa pagtulong sa brain health at pagbawas ng inflammation sa katawan na mahalaga kapag sinusubukan nating mag-relax sa gabi. Ang dagdag na benepisyo ng chia seeds sa smoothie ay nakakatulong ito pabagalin ang digestion, na nagbibigay ng steady na release ng nutrients na pinapanatiling kalmado ang katawan habang naghahanda sa pagtulog. Para tapusin, honey. Ang honey ay natural na pampatamis na hindi lang nagpapasarap sa smoothie, kundi nagbibigay din ng benepisyo sa mas mahusay na pagtulog. Tinutulungan ng honey na bahagyang tumaas ang insulin levels na nagpapadali sa tryptophan mula sa saging na pumasok sa utak at gumawa ng serotonin. Ang natural na asukal na ito ay tumutulong sa katawan na pumasok sa restful state nang hindi naaabala ang blood sugar levels. At panghuli, isang kurot ng cinnamon. Ang spice na ito ay hindi lang pampalasa. Ipinapakita ng research na nakakatulong ang cinnamon sa regulasyon ng blood sugar levels at pagpapabuti ng insulin sensitivity. Sa pagdagdag ng cinnamon sa smoothie, tinutulungan mo ang katawan na mapanatiling stable ang blood sugar sa buong gabi, na nagpapababa ng posibilidad na magising dahil sa sugar spikes o crashes. Kaya kapag pinagsama mo ang mga sangkap na ito, saging, almond milk, chia seeds, honey, at cinnamon, makakagawa ka ng smoothie na hindi lang masarap kundi punong-puno ng nutrients na sumusuporta sa pagtulog. Ito ay tumutulong sa iyo na mag-relax, makatulog ng mas mabilis, at maranasan ang mas malalim at restorative na pagtulog. Ito ay simpleng natural na solusyon na hindi kailangan ng reseta, at maaari mo itong gawin sa loob lamang ng ilang minuto bago matulog. At ang pinakamaganda, binibigyan mo ang katawan ng nutrisyon na kailangan nito para i-regulate ang sariling sleep cycle nang walang kemikal o sleep aids. Isipin kung gaano kaiba ang gabi mo kung gagawin mo itong bahagi ng evening routine mo. Ngayon, gusto kong malaman, nasubukan mo na ba ang mga sangkap na ito para sa pagtulog? Anong mga pagkain o inumin ang nakatulong sa iyo na mag-relax sa gabi? I-comment ang iyong sagot at magsimula tayo ng pag-uusap. Magkakasama tayo rito, nagtutulungan para sa mas magandang pagtulog. Ngayon na naiintindihan mo na ang mga sangkap ng evening smoothie na ito, tingnan naman natin ng mas malalim ang agham sa likod kung bakit epektibo ang mga sangkap na ito sa pagtulong sa pagtulog. Hindi lang ito basta pagsasama-sama ng ilang healthy na pagkain sa blender, tungkol ito sa kung paano nakikipag-interact ang mga sangkap na ito sa katawan mo at sa mga natural na proseso na nagre-regulate ng pagtulog mo. Magsimula tayo sa papel ng magnesium at potassium na parehong matatagpuan sa saging. Mahalaga ang dalawang minerals na ito para sa paggana ng nerves at relaxation ng mga kalamnan. Kapag tayo'y stressed o kinakabahan, nagiging tense ang katawan natin na nagpapahirap mag-relax at makatulog. Ang magnesium ay parang calming agent para sa katawan, pinapalambot ang mga kalamnan at pinapakalma ang nervous system.
Madalas itong tawaging relaxation mineral dahil napakahalaga nito para makapag-wind down. Ang potassium naman ay tumutulong sa pagpapanatili ng electrolyte balance at pag-regulate ng tibok ng puso. Ang mababang potassium ay maaaring magdulot ng cramps o restless legs na karaniwang nakakaistorbo sa pagtulog. Sa pamamagitan ng pagsama ng saging sa smoothie na ito, tinutulungan mo ang katawan na makuha ang minerals na kailangan nito para mag-relax, physical man o mental, at mas maayos ang paglipat papuntang pagtulog. Sunod, almond milk. Isa itong pangunahing source ng calcium, dito pumapasok ang magic ng melatonin. Ang melatonin ang hormone na responsable sa regulasyon ng sleep-wake cycle. Sinisignalan nito ang katawan kung kailan oras na para matulog at gumising. Pero para maging epektibo ang melatonin, kailangan ng katawan ang sapat na calcium. Tinutulungan ng calcium ang utak na iproseso ang melatonin, at kapag kulang ang calcium, nahihirapan ang katawan na gumawa ng sapat na sleep-regulating hormone. Kaya't ang almond milk ay perpektong dagdag sa smoothie na ito. Mayaman sa calcium, at dahil non-dairy ito, magaan din sa tiyan. Ang simpleng dagdag na ito ay tumutulong sa katawan na magamit ang melatonin ng buo, sinisignalan ang utak na oras na para matulog. Ngayon, chia seeds. Madalas itong pinupuri dahil sa mataas nitong fiber content, pero higit pa ang benepisyo nito. Mayaman ang chia seeds sa omega-3 fatty acids, na kilala sa pagtulong sa brain health at pagbawas ng inflammation. Ang inflammation ay maaaring makasagabal sa pagtulog dahil nagdudulot ito ng discomfort o sakit, pero pinapakalma ng omega-3 ang inflammation, kaya mas madaling mag-relax ang katawan. Sinusuportahan din ng omega-3 ang produksyon ng serotonin, ang feel-good hormone na hindi lang nagpapabuti ng mood kundi tumutulong sa regulasyon ng sleep cycle. Pinapabagal ng chia seeds ang digestion, kaya unti-unti na naabsorb ng katawan ang nutrients sa smoothie sa buong gabi. Ang slow release na ito ay tumutulong maiwasan ang biglaang tumaas at bumagsak na blood sugar na nakakasagabal sa pagtulog. Sa pagsama ng chia seeds, binibigyan mo ang katawan ng steady na supply ng nutrients na sumusuporta sa pagtulog ng walang mga crashes na dulot ng matatamis o caffeine. Sunod, honey, the natural sweetener na higit pa sa pagpapasarap ng smoothie. Kilala ang honey sa calming effect nito sa katawan, at nakakatulong din ito bahagyang itaas ang insulin levels na nagpapadali sa tryptophan mula sa saging na pumasok sa utak. Ang tryptophan ang precursor ng serotonin, at ang serotonin ay may direktang papel sa produksyon ng melatonin. Kaya sa pagdagdag ng honey sa smoothie, nakakatulong ka na ma-unlock ang buong potensyal ng tryptophan, tinitiyak na gumagawa ang katawan ng tamang hormones para makatulog. At panghuli, isang kurot ng cinnamon. Hindi lang ito pampalasa, may benepisyo rin ito sa kalusugan. Ipinapakita ng research na nakakatulong ang cinnamon sa regulasyon ng blood sugar at pagpapabuti ng insulin sensitivity. Kapag stable ang blood sugar, mas epektibong nagagamit ng katawan ang melatonin, kaya mas maayos ang pagtulog. Sa pagpapanatili ng stable blood sugar sa buong gabi, nakakatulong ang cinnamon maiwasan ang paggising sa gitna ng gabi na dulot ng pagbaba ng sugar levels. Bukod pa rito, kilala rin ang cinnamon sa antioxidant properties na tumutulong labanan ang oxidative stress at pinapabuti ang kalusugan sa pangkalahatan. Kapag pinagsama mo ang lahat ng sangkap na ito, magnesium at potassium mula sa saging, calcium mula sa almond milk, omega-3 mula sa chia seeds, tryptophan-enhancing honey, at blood sugar-stabilizing cinnamon, nakakagawa ka ng smoothie na sumusuporta sa natural na sleep cycle ng katawan sa maraming paraan. Bawat sangkap ay pinili ng maingat dahil sa kakayahan nitong mag-relax ng katawan, i-regulate ang hormones, at panatilihing stable ang blood sugar, upang handa ka sa maayos at tuloy-tuloy na pagtulog. Ito ay simpleng, natural na solusyon na gamit ang kapangyarihan ng pagkain para makuha mo ang pahinga na nararapat sa iyo. At ang ganda nito, hindi lang ito tungkol sa antok, tungkol din ito sa pagsuporta sa natural re-recurrence ng katawan at pagbibigay ng nutrisyon para makatulog ng malalim at paggising na sariwa. Kaya gusto kong marinig mula sa iyo,
Ano ang palagay mo sa agham sa likod ng smoothie na ito? Sa tingin mo ba epektibo ito para sa'yo? I-comment sa ibaba at ipagpatuloy natin ang usapan. Hindi lang ito tungkol sa smoothie, tungkol ito sa pag-unawa kung paano naapektuhan ng pagkain ang katawan at kakayahan nating magpahinga. Sa tamang sangkap, maaari nating kontrolin ang pagtulog at paggising na rejuvenated. Ngayon na napag-usapan na natin ang agham sa likod ng mga sangkap at kung bakit epektibo ito sa pagtulog, oras na para maging praktikal. Pag-usapan natin kung paano gawin ang makapangyarihang evening smoothie na ito, step by step. Huwag mag-alala, mabilis at madali lang. Maaari mo itong ihanda sa loob lamang ng ilang minuto, kaya hindi makakaistorbo sa abala mong gabi. At ang pinakamaganda, masarap ito at tumutulong sa katawan mag-relax at maghanda sa pagtulog. Mga sangkap. 1 hinog na saging. 1 tasa ng almond milk, pwede sweetened o unsweetened, pero mas rekomendado ang unsweetened para mas healthy. 1 tablespoon ng chia seeds. 1 teaspoon ng honey, mas mabuti ang raw honey para sa natural na benepisyo. 1 kurot ng cinnamon. Paraan ng paggawa. Step 1, ihanda ang mga sangkap. Ihanda lahat ng sangkap. Balatan ang saging at hatiin sa piraso para madaling i-blend. Pwede mo rin i-freeze ang saging para mas malamig at creamy ang smoothie. Ibuhos ang almond milk sa blender, ito ang base ng smoothie at nagbibigay ng smooth na texture. Idagdag ang chia seeds. Ang maliliit na butil na ito ay puno ng nutrients, kaya huwag palampasin. Step 2, i-blend. Ilagay ang saging, almond milk, chia seeds, honey, at cinnamon sa blender. I-blend sa high ng 30 tandang bawas 45 segundo o hanggang maging smooth at well combined. Gusto mo ng creamy at thick consistency na masarap pero madaling inumin bago matulog. Step 3, tikman. Tikman ang smoothie. Kung gusto mo ng mas matamis, pwede magdagdag ng honey. Kung mas gusto mo ng mas manipis na texture, magdagdag ng konting almond milk. Tandaan, ito ang smoothie mo, dapat masarap sa'yo. Step 4, ibuhos at enjoy. Ibuhos ang smoothie sa paborito mong baso, pwede sa cozy mug o simpleng baso. Nilikha mo ang isang inumin na masarap at tumutulong mag-relax habang naghahanda sa pagtulog. Inumin ng dahan-dahan, lasapin bawat lagok, at bigyan ang sarili ng oras mag-unwind bago matulog. Pro tips para sa maximum effect. Consistency, gawin itong bahagi ng nightly routine. Inumin mga 30 minuto bago matulog para ma-absorb ng katawan ang nutrients at mas madaling makatulog. Walang blender. Walang problema. Maaaring durugin lang ang saging at ihalo sa almond milk, chia seeds, honey, at cinnamon sa jar o cup. Hindi kasing smooth ng blender pero epektibo pa rin. Gawin mong sa sarili, pwede magdagdag ng vanilla extract para sa extra flavor o konting nutmeg kung gusto mo ng warm spice. Final thoughts. Ang evening smoothie na ito ay hindi lang basta healthy drink, ito ay maingat na timpla para tulungan ang pagtulog. Sa sangkap tulad ng saging, almond milk, chia seeds, honey, at cinnamon, tinutulungan mo ang katawan mag-relax at nagbibigay ng nutrisyon para makatulog ng malalim. Madali itong gawin at maaaring magbago ng kalidad ng iyong pahinga. Kaya ngayon na may recipe ka na, gusto kong malaman ano ang palagay mo sa simpleng, natural na paraan na ito para sa mas mahusay na pagtulog. Sa tingin mo ba makakatulong ang smoothie na ito sa iyong evening routine para mag-relax at makatulog ng mas maayos? I-comment sa ibaba at ibahagi ang iyong opinyon. At tandaan, consistency ang susi. Subukan ang smoothie na ito ng ilang gabi at tingnan kung paano mag-improve ang iyong pagtulog. Maaaring magulat ka sa pagbabago. Ngayon na alam mo na kung paano gawin ang smoothie na ito, pag-usapan naman natin kung paano mo ito maisasama sa iyong routine para sa pinakamainam na benepisyo. Ang susi para makita ang epekto ng smoothie na ito ay hindi lang basta gawin ito minsan at umaasang may magic na mangyayari, kundi ang paggawa nito bilang regular na bahagi ng iyong gabi-gabing ritual.
Ang pinakamabisang paraan para maranasan ang buong benepisyo ay sa pamamagitan ng pagsasama nito sa iyong nightly routine. Timing ang lahat. Ang tamang oras kung kailan mo iniinom ang smoothie na ito ay kasing halaga ng mga sangkap mismo. Para sa pinakamahusay na resulta, subukang uminom ng smoothie mga 30 minuto hanggang 1 oras bago matulog. Bakit ito ang ideal na oras? Dahil kailangan ng katawan ng panahon para ma-digest at ma-absorb ang mga nutrients bago ito magsimulang gamitin para tulungan kang mag-relax. Kapag iniinom mo ang smoothie, nagsisimulang iproseso ng katawan ang magnesium, potassium, calcium, at iba pang sleep-inducing nutrients. Sa pagbibigay ng ganitong oras sa katawan, binibigyan mo ito ng pagkakataon na mag-relax, maghanda sa pagtulog, at magamit ang serotonin at melatonin na kailangan para mas madaling makatulog. Iset ang mood para sa pagtulog. Isa sa mga pangunahing paraan para ihanda ang katawan sa pagtulog ay ang paglikha ng tamang kapaligiran. Habang ginagawa ng smoothie ang magic nito, bakit hindi tulungan ang katawan na mas mag-relax sa pamamagitan ng tamang mood? Subukang dim ang ilaw, patayin ang mga electronic screens. Ang blue light ay nakakaapekto sa produksyon ng melatonin at magpatugtog ng malumanay na musika o tunog ng kalikasan. Iwasan ang mga stressful na aktibidad, mapanood man ng intense na shows, makipagtalo, o magtrabaho sa stressful na bagay. Layunin nito ay lumikha ng mapayapa at kalmadong kapaligiran na magsasabi sa katawan na oras na para mag-unwind. Pwede mo ring gamitin ang oras na ito para mag-practice ng relaxation techniques. Halimbawa, subukan ang deep breathing exercises o gentle stretches. Ang mga teknik na ito ay hindi lang tumutulong mag-relax ang katawan, kundi nagsasabi rin sa utak na oras na para mag-wind down. Gawing ritual. Isa sa pinakamahalagang bagay na magagawa mo para sa sarili mo ay lumikha ng ritual sa paligid ng smoothie na ito. Ang ritual ay nagbibigay sa atin ng sense of security at routine, at kapag pagtulog ang usapan, gusto ng katawan natin ng consistency. Sa regular na pag-inom ng smoothie na ito gabi-gabi, sinisignalan mo sa katawan na oras na para mag-relax at maghanda sa magandang tulog. Sa paglipas ng panahon, i-associate ng katawan mo ang smoothie na ito sa pagtulog, at magiging natural na bahagi ito ng iyong pre-bedtime routine. Kung wala ka pang bedtime routine, maaaring medyo kakaiba ito sa simula. Pero isipin ito bilang hakbang para tratuhin ang katawan mo ng pangangalaga at respeto na nararapat sa iyo. Habang iniinom mo ang smoothie at iniset ang stage para sa pagtulog, sinasabi mo sa katawan mo, karapat-dapat ka sa pahinga. Karapat-dapat kang mag-recharge. Ang self-care na ito ay kasing halaga ng mga sangkap ng smoothie mismo. Consistency ang susi. Gusto kong idiin ito, consistency ang pinakamahalaga. Huwag basta subukan lang ang smoothie minsan o 2 beses at asahan ang milagro agad. Tulad ng kahit anong mabuti para sa katawan, ang benepisyo ng smoothie na ito ay unti-unti na nagbubuo. Bigyan ang sarili ng hindi bababa sa 1 linggo hanggang 2 linggo ng pag-inom gabi-gabi bago simulan suriin ang resulta. Tandaan, kailangan ng katawan ng panahon para mag-adjust, masanay sa nutrients, at ma-maximize ang sleep-inducing properties nito. Mahalaga rin ang pasensya. Ang smoothie na ito ay hindi mabilisang solusyon, ito ay lifestyle change. Maliit at consistent na pagbabago sa paglipas ng panahon ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa pagtulog. Kaya kahit hindi mo makita agad ang epekto sa unang ilang gabi, huwag mawalan ng loob. Patuloy lang, at sa kalaunan, mapapansin mo ang malaking pagbabago sa kakayahan mong makatulog, manatiling tulog, at paggising na sariwa. I-track ang iyong progress. Habang isinasa-integrate mo ang smoothie sa routine mo, magandang ideya rin na i-track ang pattern ng pagtulog mo. Maaari kang magsulat sa sleep journal o gumamit ng sleep tracker sa phone. Isulat kung gaano katagal bago ka nakatulog, ilang beses kang nagising sa gabi, at paano ang pakiramdam mo paggising sa umaga. Makakatulong ito makita ang progreso at maramdaman ang pagbabago habang nangyayari. Kung mapapansin mo na mas madaling makatulog, mas matagal manatiling tulog, at paggising na masariwa, malalaman mo na gumagana ang smoothie.
At huwag kalimutan ibahagi ang progreso sa comments, sabihin sa amin kung paano ito nakakatulong at paano bumubuti ang pagtulog mo. Nandito tayong lahat para suportahan ang isa't isa sa journey tungo sa mas magandang tulog. Huwag kalimutan ang ibang sleep habits. Habang mahusay na dagdag ang smoothie sa routine, mahalaga rin na bigyan ng pansin ang ibang sleep habits. Siguraduhin consistent ang oras ng pagtulog, limitahan ang caffeine at alcohol bago matulog, at lumikha ng komportableng sleep environment. Ang mga bagay tulad ng kutson, unan, temperatura sa kwarto, at maging ang ingay sa paligid ay nakakaapekto sa kalidad ng pagtulog. Pagsamahin ang kapangyarihan ng smoothie sa iba pang magagandang sleep habits, at malapit ka nang makamit ang malalim at restorative na pahinga. Final thoughts. Ang pagsasama ng smoothie na ito sa gabi-gabing routine ay isang simpleng ngunit makapangyarihang paraan para mapabuti ang pagtulog. Hindi lang ito tungkol sa pag-inom bago matulog, tungkol ito sa pagbibigay ng tamang nutrients sa katawan, pag-set ng stage para mag-relax, at paglikha ng consistent routine na sumusuporta sa mas mahusay na pagtulog sa paglipas ng panahon. Tandaan, ang mas mahusay na pagtulog ay hindi overnight fix. Isa itong journey, at ang smoothie na ito ay maliit pero makabuluhang hakbang para makuha ang pahinga na nararapat sa iyo. Kaya, gawing habit ito. Subukan ang smoothie ngayong gabi, at maging committed sa susunod na 2 linggo. Sabik na akong marinig kung paano ito makakatulong sa iyo. I-comment ang iyong karanasan, at huwag kalimutan pindutin ang thumbs up kung nakatulong ito sa iyo. Sama-sama, magtutulungan tayo para sa mas mahusay na pagtulog, mas malusog na katawan, at mas magandang buhay. Gusto man nating isipin na ang problema sa pagtulog ay simpleng abala lamang, para sa maraming seniors, ito ay tunay na hamon. Habang tayo'y tumatanda, mas nagiging kapansin-pansin ang mga problema sa pagtulog, at maaari itong lubos na makaapekto sa ating kalusugan at kalidad ng buhay. Kahit ito man ay hirap sa pagtulog, paggising ng maraming beses sa gabi, o paggising na pagod kahit na parang sapat naman ang tulog, mas karaniwan ang mga hamong ito kaysa sa inaakala natin. Maraming dahilan kung bakit nahihirapan ang seniors sa pagtulog. Para sa ilan, bahagi ito ng proseso ng pagtanda. Nagbabago ang ating katawan sa paglipas ng panahon, at madalas kasama ng pagbabagong ito ang pagka-disrupt ng circadian rhythms, ang internal clock na nagre-regulate ng pagtulog at paggising. Habang tumatanda tayo, bumababa ang produksyon ng melatonin, ang hormone na nagsasabi sa katawan na oras na para matulog, kaya mas mahirap makatulog at manatiling tulog. Kaya maaaring mapansin mo na mas maaga kang gumigising o nahihirapang makatulog ng buong gabi. Isa pang dahilan ay ang mga gamot. Maraming seniors ang umiinom ng iba't ibang gamot para sa kanilang kalusugan, at sa kasamaang palad, ang ilan sa mga ito ay maaaring makaapekto sa pagtulog. Ang ilang gamot ay maaaring magdulot ng insomnia, ang iba ay maaaring magpagising mo ng groggy sa umaga, at ang ilan ay pwedeng makaistorbo sa sleep cycle mo na nag-iwan ng pakiramdam na hindi ka nakapahinga ng maayos. Kung pamilyar ito sa iyo, magandang kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa mga posibleng side effect ng mga gamot sa pagtulog. Malaki rin ang papel ng chronic conditions sa problema sa pagtulog. Ang mga sakit tulad ng arthritis, diabetes, sleep apnea, at heart disease ay maaaring maging hadlang sa maayos na tulog. Ang pananakit mula sa arthritis ay maaaring gisingin ka sa gabi, habang ang sleep apnea, kung saan napuputol ang paghinga sa pagtulog, ay nagdudulot ng madalas na paggising at hindi tuloy-tuloy na pagtulog. Gayon din, ang stress at anxiety, na maaaring maramdaman ng kahit sino, ay lumalaki habang tayo'y tumatanda, na mas lalo pang nagpapahirap sa pagtulog. Bukod sa mga pisikal at medikal na dahilan, kritikal ang lifestyle sa kalidad ng pagtulog. Habang tumatanda tayo, maaaring mas bumababa ang ating aktibidad sa araw, mas maraming oras na nauupo kaysa kumikilos. Ang physical activity ay isa sa pinakamabisang paraan para mapanatili ang healthy sleep, at kapag kulang ang ehersisyo, mas mahirap makatulog sa gabi. Dagdag pa rito, marami sa seniors ang napapansin na nagbabago ang kanilang routines. Maaaring retired na,
o wala ng gaanong external commitments, kaya nagiging irregular ang sleep schedule. Ang hindi consistent na routine ay nakakaistorbo sa internal clock ng katawan. At huwag natin kalimutan ang mental at emotional toll ng poor sleep. Ang kakulangan sa tulog ay hindi lang nakakaapekto sa katawan, naapektuhan din ang isip. Ang poor sleep ay nagdudulot ng depression, anxiety, at irritability. Nakakaapekto ito sa kakayahan mong mag-isip ng malinaw, mag-alaala, at maging sa mood mo. Sa katunayan, ang chronic sleep deprivation ay naugnay sa mas mataas na risk ng Alzheimer's at iba pang uri ng demensya. Ngunit, ano ang magagawa mo para dito? Paano mo muling makokontrol ang pagtulog mo? Naisagawa mo na ang unang hakbang sa pamamagitan ng paghahanap ng solusyon, at karapat-dapat mo itong ipagmalaki. Ang magandang balita, maraming strategies ang makakatulong sa pagpapabuti ng pagtulog. Hindi ito tungkol sa isang one-time quick fix, kundi sa paggawa ng maliit at consistent na pagbabago para mapabuti ang kabuuang kalidad ng tulog sa paglipas ng panahon. Ang evening smoothie na ibinahagi natin ay isa sa mga maliit na pagbabago. Isa itong madaling, natural na solusyon na tumutulong sa katawan na mag-relax, makatulog ng mas mabilis, at magising ng sariwa. Pero bahagi lang ito ng kabuuan. Maaari mo ring pagbutihin ang pagtulog sa pamamagitan ng consistent bedtime routine, pagbawas ng screen time bago matulog, at pag-incorporate ng light exercise sa araw. Kung pananakit o discomfort ang pumipigil sa pagtulog, kumonsulta sa doktor tungkol sa physical therapy o pain management. At huwag kalimutan ang kapangyarihan ng relaxation techniques, mapa-deep breathing, meditation, o pakikinig ng calming music bago matulog. Ang pangangalaga sa pagtulog ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng mas maraming oras, tungkol ito sa tamang uri ng pahinga. Ito ay deep, restorative sleep na magbibigay sa iyo ng enerhiya at handang harapin ang araw. At karapat-dapat mo ito. Karapat-dapat kang magising bawat umaga na pakiramdam mo nakapagpahinga ka talaga, hindi basta natulog lamang. Naranasan mo na ba ang mga hamong ito sa pagtulog? Paano mo hinaharap ang mga problema sa pagtulog? Gusto naming marinig ang iyong mga kwento sa comments. Hindi ka nag-iisa, at sama-sama nating maibahagi ang mga mabisang paraan, suportahan ang isa't isa, at gawing nakaraan ang mga problema sa pagtulog. Ang landas tungo sa mas mahusay na tulog ay nagsisimula sa maliliit na hakbang, at ang unang hakbang ay narito na, simulan natin itong magkasama. Tulad ng nakita natin, ang pagpapabuti ng pagtulog ay hindi lamang tungkol sa isang solusyon, kundi ito ay tungkol sa paggawa ng serye ng pagbabago na sumusuporta sa natural na ritmo ng katawan at tumutulong dito na mag-relax sa pagtatapos ng araw. Habang ang evening smoothie ay isang mahusay na paraan para makakuha ng mas magandang tulog, may iba pang mga gawi at estratehiya na, kapag pinagsama, ay makabuluhang makakapagpabuti ng kalidad ng iyong pagtulog. Tignan natin ng mas malapitan ang ilan sa mga estratehiyang ito na madaling maisama sa iyong routine. Panatilihin ang consistent na sleep schedule. Isa sa pinakamahalagang bagay na magagawa mo para sa iyong pagtulog ay ang panatilihin ang consistent na sleep schedule. Kahit na nakakaakit ang manatiling gising ng late o matulog ng matagal tuwing weekend, ang ganitong inconsistency ay pwedeng makaistorbo sa internal clock ng katawan o circadian rhythm. Ang katawan natin ay umaasa sa routine. Kapag natutulog at gumigising ka sa parehong oras araw-araw, kahit sa weekends, tinutulungan mo ang iyong sleep-wake cycle na maging stable. Mas madali itong makatulog sa oras na gusto mo at gumising na sariwa. Subukang maging committed na matulog sa parehong oras gabi-gabi, at mag-set ng wake-up time na nagbibigay ng hindi bababa sa 7 tandang bawas 8 oras na tulog. Mas regular ka sa ganitong routine, mas madali para sa katawan mo na masanay, at sa kalaunan, ang pagtulog sa gabi ay magiging natural. Gumawa ng relaxing bedtime routine. Ang paraan ng paggugol ng oras bago matulog ay kasing halaga ng smoothie mismo. Ang paggawa ng mga aktibidad na nakakatulong mag-relax ay nagsasabi sa katawan na oras na para mag-unwind. Ang relaxing bedtime routine ay maaaring kasama ang pagbabasa ng libro, pagligo sa mainit na tubig,
o paggawa ng light stretching o yoga. Ang mga aktibidad na nakakapagparelax ay nakakatulong bawasan ang pisikal at mental na tensyon na kadalasang pumipigil sa pagtulog. Mahalagang iwasan ang mga stimulating activities tulad ng panonood ng intense news shows, paggawa ng stressful projects, o paggamit ng electronic devices na nag-emit ng blue light tulad ng phone o laptop. Ang blue light mula sa screens ay nakakaistorbo sa natural na produksyon ng melatonin, ang hormone na nagpapatulog, kaya mas mahirap makatulog. Sa halip, subukan idim ang ilaw at lumikha ng calming atmosphere sa kwarto. Maaari kang gumamit ng lavender essential oils, magpatuloy ng light candles, o magpatugtog ng calming sounds tulad ng nature music o white noise. Ang mga ganitong environmental cues ay nagsasabi sa katawan na oras na para magpahinga. Limitahan ang caffeine at alcohol. Habang marami sa atin ang nag-enjoy ng kape o tsaa sa hapon, ang pag-inom ng caffeine ng huli sa araw ay pwedeng makaapekto sa pagtulog. Ang caffeine ay stimulant na pwedeng manatili sa katawan ng ilang oras, kaya mas mahirap makatulog o manatiling tulog. Pinakamainam iwasan ang caffeine pagkatapos ng 2 o 3 lalo na kung nahihirapan ka sa pagtulog. Ganon din, kahit na ang alkohol ay maaaring magpagaan ng pakiramdam sa simula, pwede nitong i-disrupt ang sleep cycle at pigilan ka na maabot ang deep sleep. Nakakaapekto ang alkohol sa kakayahan ng katawan na manatili sa deep sleep at pwede ring magpataas ng posibilidad ng paggising sa kalagitnaan ng gabi. Kaya kung gusto mo ng tulog na tuloy-tuloy at mapayapa, limitahan ang pag-inom ng alkohol, lalo na sa mga oras bago matulog. Magkaroon ng aktibidad sa araw. Ang physical activity ay isa sa pinakamabisang paraan para mapabuti ang pagtulog. Nakakatulong ang ehersisyo na mabawasan ang stress at anxiety, mapataas ang mood, at mapagod ang katawan, kaya mas madali itong mag-relax sa gabi. Pero mahalaga ang timing. Habang nakakatulong ang ehersisyo, ang mabigat o vigorous na activity malapit sa oras ng pagtulog ay pwedeng magdulot ng kabaligtaran, pataas ng heart rate at mas mahirap mag-unwind. Subukang magkaroon ng hindi bababa sa 30 minuto ng moderate exercise araw-araw, ngunit tapusin ang workout ilang oras bago matulog. Maaaring ito ay paglalakad, paglangoy o stretching. Ang regular na galaw ay hindi lang nagpapabuti ng pagtulog kundi sumusuporta rin sa kabuuang kalusugan. I-optimize ang iyong sleep environment. Ang kwarto mo ay dapat maging sanctuary, lugar para sa pahinga at relaxation. Malaki ang papel ng kapaligiran sa kalidad ng pagtulog, kaya mahalaga na lumikha ng espasyo na conducive sa pahinga. Narito ang ilang tips. Panatilihing madilim ang kwarto, nakakaistorbo ang liwanag sa produksyon ng melatonin, kaya siguraduhing madilim ang kwarto. Gumamit ng blackout curtains o eye mask. Kontrolin ang temperatura, mas mainam ang malamig na kwarto para sa pagtulog. Ang ideal na temperatura ay 15-20 degree C. Kung masyadong mainit, pwede kang mahirapang makatulog o manatiling tulog. Lumikha ng tahimik na espasyo, nakakaapekto ang ingay sa pagtulog. Gumamit ng earplugs o white noise machine para i-block ang nakakagambalang tunog. Gumamit ng komportableng kutson at unan, mahalaga ang magandang kutson at supportive pillows para sa restful sleep. Kung gumigising ka na may sakit, baka oras na para i-reassess ang bedding mo. Pamahalaan ng stress at anxiety. Ang stress at anxiety ay karaniwang dahilan ng problema sa pagtulog. Kapag labis ang pag-aalala sa kakulangan ng tulog, mas mahirap mag-relax at makatulog. Isa sa epektibong paraan para pamahalaan ang stress ay ang relaxation techniques. Makakatulong ang deep breathing exercises, meditation, o progressive muscle relaxation para kalmahin ang isip at katawan. Ang journaling ay pwede ring makatulong sa paglabas ng iniisip bago matulog. Ilang minuto lang para isulat ang worries o i-reflect ang araw ay pwedeng linisin ang isip at pigilan ang overthinking sa pagtulog. Maaari mo ring subukan ang mindfulness techniques para ituon ang isip sa kasalukuyang sandali, hindi sa stress ng araw. Magandang tool din ang apps para sa guided meditation o relaxation. Humingi ng profesional na tulong kung kailangan.
Kung nasubukan mo na ang lahat ng estratehiya at nahihirapan pa rin sa pagtulog, maaaring oras na para humingi ng propesyonal na tulong. Ang chronic sleep problems, tulad ng insomnia o sleep apnea, ay hindi mo kailangang harapin mag-isa. Makakatulong ang healthcare provider na tukuyin ang underlying issues at magbigay ng treatment options para mapabuti ang kalidad ng pagtulog. Maaaring irekomenda ng doktor ang sleep studies para diagnose ang sleep disorders o iba pang approaches tulad ng cognitive behavioral therapy for insomnia, CBTI, na tumutulong sa pag-address ng mga thoughts at behaviors na nakakaistorbo sa pagtulog. Final thoughts. Ang pagpapabuti ng pagtulog ay tungkol sa pagbibigay ng komprehensibong approach na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng routine at kapaligiran. Habang mahusay ang smoothie para suportahan ang relaxation ng katawan, ang pagsasama nito sa mga lifestyle adjustments na ito ay makakamit ang maximum benefits at magbibigay daan sa tuloy-tuloy at maayos na pagtulog. Magsimula sa maliit, subukan ang smoothie ngayong gabi at isama ang calming bedtime routine. Unti-unti, habang pinapatupad ang iba pang estratehiya, mapapansin mo ang malaking pagbabago sa kalidad ng pagtulog. Tandaan, ang mas mahusay na pagtulog ay hindi instant, ngunit sa consistency, pwede mong muling makamit ang gabi-gabing maayos at mapayapang tulog. Ano ang mga pagbabago na ginawa mo sa iyong sleep routine? Aling estratehiya ang pinakamabisang gumana para sa iyo? Ibahagi sa comments ang karanasan mo ay makakatulong sa iba sa ating community. Sama-sama, pwede nating makamit ang mas mahusay na pagtulog, mas malusog na katawan, at mas magandang buhay. Ngayon na napag-usapan na natin ang mga sangkap, ang agham sa likod ng mga ito, ang recipe, at lahat ng paraan para mapabuti ang iyong sleep routine, maglaan tayo ng sandali para pagnilayan kung gaano ka nakalayo ang narating mo, at kung gaano karaming potensyal ang mayroon ka para mapabuti ang iyong pagtulog sa hinaharap. Ang paglalakbay patungo sa mas mahusay na pagtulog ay hindi instant na solusyon, ito ay isang proseso. Ngunit sa bawat hakbang na iyong ginagawa, mapapag-inom ng smoothie bilang bahagi ng iyong gabi-gabing routine, paggawa ng nakaka-relax na kapaligiran, o pagtatag ng consistent na sleep schedule, ay nagtatrabaho ka para sa isa sa pinakamahalagang aspeto ng iyong kalusugan, pahinga. Ang malalim at maayos na tulog ang pundasyon ng lahat ng bagay. Nakakaapekto ito sa iyong mood, enerhiya, kakayahang mag-isip at maging sa immune system mo. Kung walang magandang tulog, wala sa buhay ang tunay na uunlad. Ngunit sa smoothie na ito, binigyan ka namin ng simpleng, natural na paraan upang matulungan ka. Sa pagsasama nito sa iyong gabi-gabing routine, hindi ka lang umiinom ng masarap na inumin, pinapakain mo rin ang iyong katawan ng bitamina, mineral, at amino acids na kailangan nito para mag-relax, mag-repair, at magpahinga. Ipinapadala mo sa katawan mo ang signal na oras na para bitawan ang stress ng araw, mag-relax, at maghanda para sa maayos na tulog. Ngunit, gawin natin itong mas malalim. Kung gagawin mong bahagi ng iyong gabi-gabing ritual ang smoothie na ito, hindi lang pagtulog ang iyong pinapabuti. Kinokontrol mo rin ang iyong kalusugan, isa maliit ngunit makapangyarihang hakbang sa bawat pagkakataon. Kapag nakuha ng iyong katawan ang tulog na talagang kailangan nito, mas madali ang lahat ng bagay. Mas maganda ang pakiramdam mo sa araw, mas energized ka, mas malinaw ang focus, at mas maayos ang iyong mood. Lumilikha ito ng positibong epekto na umaabot sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ngunit tandaan, ang paglalakbay na ito ay nangangailangan ng oras. Hindi agad gaganda ang pagtulog, ngunit sa consistency, mapapansin mo ang pagbabago. Maaaring sa simula, mas mabilis kang makatulog o gumising na medyo masariwa. Habang nagpapatuloy ka, maaaring mapansin mo na mas matagal kang nakatulog o gumising ng hindi mabigat at antok. Ipagpatuloy ito ng hindi bababa sa 2 linggo at bigyan ang katawan ng oras para mag-adjust. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang araw, ngunit sa pasensya, magpapakita ang resulta ng sarili nito. At habang ang smoothie ay mahusay na panimula, bahagi lamang ito ng mas malaking larawan. Napag-usapan na natin ang iba pang mga pangunahing elemento na sumusuporta sa mas mahusay na pagtulog, panatiliin ang consistent na sleep schedule,
bawasan ang caffeine at alcohol, gumawa ng relaxing bedtime routine, at pagandahin ang sleep environment. Ang bawat piraso nito ay nagtutulungan kasama ng smoothie para makabuo ng komprehensibong estratehiya sa pagpapabuti ng pagtulog. Sama-sama, isang makapangyarihang kombinasyon na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa paraan ng iyong pagtulog at kung paano mo nararamdaman araw-araw. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Handa ka na bang subukan ang smoothie na ito? Gusto kong mag-commit ka na gawin itong bahagi ng iyong gabi-gabing routine at tingnan kung paano ito makakatulong sa iyo. Subukan ito sa loob ng 2 linggo at obserbahan kung paano nagbabago ang iyong pagtulog. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comments, sabihin sa amin kung paano ang pakiramdam mo, kung napansin mo ang mga pagbabago, at kung nakatulong ba ang smoothie na makuha mo ang pahinga na karapat-dapat sa iyo. Ang iyong karanasan ay pwede ring magbigay inspirasyon sa iba sa ating community na nahihirapan sa pagtulog. Kung nakita mong nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like at ibahagi ito sa isang tao na maaaring makinabang mula sa mas mahusay na pagtulog. At higit sa lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, siguraduhing isubscribe ang Gintong Sustansya para sa iba pang videos na makakatulong sa mas malusog at mas masayang pamumuhay. Nandito kami para suportahan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Maaaring ngayong gabi ang simula ng bagong kabanata ng maayos at restorative na pagtulog. Isipin mong gumising ka bukas ng umaga na sariwa, puno ng enerhiya at handa sa araw. Iyan ang kapangyarihan ng magandang tulog at nagsisimula ito sa simpleng smoothie. Para sa mas mahusay na pahinga, mas malusog na katawan, at mas magagandang araw sa hinaharap. Sweet dreams! At tandaan, huwag lang panoorin ang video na ito. Gawin ang pagbabago. Inumin ang smoothie. Lumikha ng calming evening routine. At higit sa lahat, maniwala sa kapangyarihan ng maliliit at consistent na hakbang patungo sa mas malusog at mas maayos na pagtulog.